Babaeng naglalakad, gustong maging maid. Pero di niya alam gulo pala yung pinasok niya, shit. Nagsimula ang storya sa taong 1985 sa Akihabara, Japan. Merong binaril na maid. Literal na 1 minuto pa lang yung lumilipas, sana okay lang siya. Ngayon, fast forward, 1999, ang bida natin ay isang 17 years old na shorty na naglalakad sa Akihabara. Si Nagumi. Ina-admire niya yung mga maid sa paligid. May mga maid na mukhang oso, kambing, baka, pati pusa. Meow! And guess what? Nakakuha din si Nagumi ng trabaho bilang maid at ngayon ang kanyang first day. Ang cute ng costume ng mga maid. Ano kaya magiging costume niya? Oinky Doink Cafe, ang pangalan ng pagtatrabahuan niya. Sa dinami-daming hayop sa food chain, bakit mo pinili yung... Oh, mukhang di naman pala pangit yung costume nila eh. Cute ang tenga oh. Hey! Nagpakilala si Nagumi. Sinabi kung gano'n niya kagusto maging maid simula nung bata pa lang siya. Tapos sumunod sa kanya si Ranko na 35 years old na pero okay lang daw kasi age doesn't matter. Nahirapan sila sa unang araw kasi itong si Ranko mukhang kulang sa energy. Tapos itong si Nagumi na sobrahan naman sa energy. Tapos di pa siya maingat kaya nakakaperwisyo siya sa mga customer. Maya may lalaking pumasok na ningil ng utang kay manager na mukhang di niya mabayaran. Inutusan niya na lang si Nagumi na magdala ng sulat sa cafe na puro mga bunny. Finally, makakakita na tayo ng quality level na maid. Naabutan nila yung leader na pilipilit gupitin yung pigtail ng isa sa mga staff nila. Binigay ni Nagumi yung letter sa leader tapos pinabasa sa staff ng malakas. Yo, mga ipis na mahahaba yung antena, kumanda kayo sa kamatayan ninyo. What the fuck, man? Pinamo nila yung mga bunny nang hindi nila alam. Kaya pinagsasampal tong bida natin pero biglang binaral sa ulo yung leader nila. Si Ranko yung may gawa galing sa loob ng paper bag niya. Yung leader nila bigla naging fountain. Lahat nung made speechless sa mga nangyayari. Hinabol nila yung 2 baboy. Si Ranko na baril sa binti pero parang wala lang siyang nararamdaman. Finlying kick niya yung mga bitches tapos isa-isa silang inuubos ng dual pistol. Grabe, walang makapigil sa 35 years old na maid na to. Lahat sila nahuhulog sa kamatayan nila na parang binibinyagan sila ulit. Sa mundo ng mga maid, sa umaga mga cute sila ng mga hayop na gusto kang alagaan. Pero pagdating sa gabi, sila ay mga gangster. Kaya na-realize ni Nagumi na ayaw niya na maging maid. Pagdating ng umaga, kabado yung bida natin, pinapanood niya si Ranko na nagtatahi ng sugat niya. Na parang normal na sa kanya yan. Napanood nila yung nangyari nung gabi sa balita, tapos wala sila masyadong reaksyon. Kahit sa trabaho, nagtataka lang tong bida natin kasi paano sila nagiging kalmado pagtapos nung barilan na nangyari kagabi. Naka-in character pa rin sila, yan ang tunay na dedication. Hey Lolo, anong ginagawa mo dyan? Hey baby, gusto mo ng bahay at lupa? Ginugulo yung isip ni Nagumi dahil sa nangyari nung gabi. Kaya pinag-stroll muna siya sa labas para makahatak ng customer. Kaso yung pinwestuhan niya, sakop pala ng mga pusa. Eh bitch, lugar namin to, bawal ka dito. Sorry na, oink oink. Grabe, nakakatakot yung mga maid dito. Pero buti na lang meron pa ding mababait tulad ni Nerula. Chineer up niya tong bida natin at nakabalik siya ng masaya sa cafe kasi may bago na siyang tropa. Pero may ginawa tong si manager. Pinusta niya yung cafe nila sa casino kaya wala silang choice kung hindi magsara kung kailan umokay na tong bida natin. Pero di sila nawala ng pag-asa. Kinuha nila lahat ng pera na pinagtrabahuan nila tapos pumunta sila dun sa casino para isugal ulit. Wow. Pero si Nagumi unexpected na nanalo kaya na-afford nila ulit yung cafe. Pero dahil sa kabubuan desisyon na naman nitong manager na sobrang nakakainis, sinabi niya kay Nagumi, ang buhay ay isang sugal. Pwede kang pagtawanan pag natalo ka pero bawal kang umalis. Hindi nga yun nagme-make sense. Kailangan na nga lang nila umalis para may babuyan pa sila. Pero ayun, expected, natalo nila lahat yung pera. Wala na silang pamusta, inaya pa rin sila mag-poker, pero buhay nila yung kapalit. Pumayag yung manager kahit napaka-obvious naman na dinadaya lang sila. Isa-isa silang natalo tapos kinulong. Ngayon lumabas na yung nang scam sa kanila, di makapag-antay na ipadala sila sa ibang lugar. Biglang nabutasan sa ulo yung lalaki dahil kay Ranko tapos binuksan niya yung gate. Nakipagbarilan sila sa mga maid sa casino hanggang sa makataka sila. Kinausap si Ranko ng maid na may granada. Oy, sa'yo na lang to. Nasalo ni Ranko tapos binalik na parang nagde-deliver ng parcel. Sumabog yung casino. Salamat kay Ranko. Nakasurvive na naman yung mga baboy. So ayun lang. Kung gusto niyo i-recap ko yung buong series, comment down below. Milko Shake ko out.